pala si Eliosa Jane Bea at ngayon, itatakal natin kung ano nga ba ang pinagkaiba-iba ng 4 level of scales of measurement. Ikaw, alam mo ba? Ayan, sisimulan natin ngayon ang video na to. Bago tayo magsimula, ano nga ba yung measurement scale? Yan, sabi dito, the measure of scale refers to the way a type of data is measured, enumerated, or categorized in research or in statistics. So this describes what kind of information we have and how we can analyze it. Yan, kaya meron tayong 4 na measurement scales. Pero bago yan, sabi ko nga kanina, ang itatalakay natin ngayon ay paano nga ba natin malalaman ang pinagkaiba-iba ng 4 levels of scale of measurement. Ayan, simulan na natin. So, 4 levels of measurement, meron tayong 4. Una muna is yung nominal, pangalawa, yung ordinal, pangatlo, interval, at yung pang-4 is si ratio. So, para hindi tayo malito, meron tayong categorical tsaka numerical. Si categorical is yung nominal tsaka si ordinal. At yung numerical naman is si interval at ratio. Paano malalaman ang pinagkaiba-iba ng 4 level scales measurement? Ayan. So, dito natin malalaman kung ano nga ba yung pinagkaiba-iba. Number 1 is the nominal level. So, sabi dito, it named and category only. No ranking, no order, or any numbers on the data. Yan. So, for example, dito is yung gender. We have female and male. Ayun lang yung nakalagay doon. Isa pa is, so, ang ibig sabihin nun, hindi naman natin sila mararank, hindi naman natin sila masusukat, or hindi naman yun by order. Basta, name lang sila or category lang. Second one is a group of students is conducting a survey to find out their favorite colors. Some says pink, some says yellow, red, and white. Yan. So, dito natin masasabi na pink only lang and category kasi hindi naman natin sila mararank. Kunyari, sabi nila is nasa pink, hindi naman natin masasabi na si pink yung pinakamataas kasi wala naman siyang any number doon. Yan, gets nyo ba? Basta lagi nyo lang tatandaan, si nominal, meron yung category, meron at wala yung order. Wala na siyang size at it has no true zero. Basta lagi nyo lang tatandaan, si nominal level is named and category only, no ranking, no order. And next naman si ordinal level. Sabi naman dito, there's a sequence, but there's no exact distance. So, dinidescribe din dito yung ranking at order. So, dito naman, meron na tayong order, tsaka random categories. So, yung example natin dito is they surveyed the students to find out how good and delicious the food in the canteen really is. So, meron tayo ditong level of satisfactions. Meron tayong very satisfied, number 1, satisfied, number 2, neutral, dissatisfied, number 3, and very dissatisfied, number 4. So, marami ang nagsabi na very dissatisfied. So, siya yung pinakamataas. Kaya meron tayong order, tsaka meron din tayong ranking. At ayun na, doon na natin natapos ang ating video. At doon na rin natin nalaman kung ano nga ba ang pinagkaiba-iba ng 4 level scale of measurement. Bye-bye! Next, we have the interval level. So, dito sinasabi sa ating PPT na we can now determine the order and difference between the two variables and their limitation na it has no true zero. So, sa example natin dito is the temperature. So, meron na tayong order, di ba? Difference at limitation. So, una dito is sa temperature, meron tayong order na si 60 is mataas kay 20 at si 20 naman is mataas kay 10 at si 10 naman is mataas kay negative 15 degrees Celsius. So, ayun na yun, naka-order na yun na mataas na si 60 at mababa si negative 15 degrees Celsius. At ito naman ang pinagkakaiba-iba nila. So, sa difference naman, makikita natin na si 60, ang pagitan ni 60 kay 20 is 40 degrees Celsius at ang pagitan naman ni 20 kay 10 is 10 degrees Celsius at ang pagitan naman ni 10 degrees Celsius kay 15 degrees Celsius negative 15 degrees Celsius is
25 degrees Celsius. Ayun yun, yung pinagkaiba-iba nila. At now, we have the limitations, diba? Sabi ko nga na it has no true zero. So, ibig sabihin na 0 degrees Celsius doesn't mean 0 kasi nga, meron tayong negative 15 degree Celsius. So, basically, pag sinabing it has no true zero, hindi naman ibig sabihin na wala ka is wala. Ibig sabihin nun, kahit 0 yung temperature ng isang bagay, kung meron namang negative 15 degrees Celsius, basta ano siya, it has no true zero. Ibig sabihin, di naman ibig sabihin nun is wala. Meron pa rin yun. Yan. Gets nyo ba? Yan. Next, we have the ratio level. So, sinasabi dito sa ating screen na the ratio scales measure the data with equal intervals and a true zero, allowing for a meaningful comparison such as stating one measurement is double or half of a number. So, we have the example here. For example, if one person's weight 50 kilogram and another 25 kilogram, the first is twice as heavy. Yan. So, these scales represent the most accurate and complete measurement method. Ayun yung unang example natin na mas mataas nga daw si 50 kg kay 25 kg. Then, next example naman dito is sa height, weight, age, and salary. Basta ratio yung mga yan. So, sa height, sa salary naman ito, sa salary is, kunyari, naubos na yung pera mo. Naubos na yung pera mo and wala na talaga. Ibig sabihin nun, wala na talaga. Ibig sabihin nun, true zero, na wala na. So, zero balance ka na nun. Ayun lang yun. Ayun lang. Salamat sa panonood at maraming salamat. Bye-bye!